pag tinanong po kayo, how do you define the Christian life? Paano mo ipapaliwanag yung buhay Kristiyano? Ang iba sabi, ang buhay Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Totoo naman po, na ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Pero, hindi po yung happiness, because Christian life is not a life of happiness but a life of joy. Alam ba kaibahan ng happiness sa joy? Happiness, if more than 100 times that I have already told you, if you will look at the dictionary, the root word of happiness is hap, H-A-P. H-A-P means chance or circumstance. Ibig sabihin, I am happy because something that is favorable in my life took place. Parang ganito. Pumasa ako sa board exam. Pumasa ako sa cum laude ako. O kaya, natanggap ako doon sa trabahong yung dream job ko. Nabili ko yung aking dream car. Or sinagot ako nung nililigawan ko after 7 years. Siyempre, sino ba na hindi matutuwa? Na-increasean ako after 20 years, nag-increase yung sweldo ko. Sino ba naman di matutuwa? That is happiness. You are happy because the things around you are favorable to you. But when you say joy, joy is a gift from God that regardless of the circumstances in your life, whether it is good or bad, there's still joy in your life. Okay? So, yun po ang siguro, that is one of the characteristics of the Christian life. Now, sa umaga pong ito, pag-aaralan natin, what are the essential elements of the Christian life? Pag sinabi nating essential, ano ba sa Tagalog ng essential? Mahalaga, di ba? Mahalagang elemento ng buhay Kristiyano. Okay? So, in the passage that we have just read, ito po, ang background po nito ay bumaba ang banal na Espiritu doon sa 120 disciples ni Jesus na nasa upper room, bumaba ang banal na Espiritu, napuspos sila ng banal na Espiritu in the upper room, Acts chapter 2, and afterwards, all of them, they spoke in tongues. No? Pag sabihin ng tongues, nagsalita ka sila sa wika na hindi nila alam. Halimbawa, Pilipino ka, nagsalita ka ng Chinese. O kaya, Amerikano ka, nagsalita ka ng German or ng Pilipino. So, yun po, sabihin, that is one of the legit manifestations of the Holy Spirit. Okay? Even until now, meron pa po mga legit na yan. Pero hindi lahat ng speaking in tongues ay sa Lord. Kasi one time, meron akong deliverance, biglang nag-speaking in tongues. Sabi ko, Lord, ito ba'y sa'yo o hindi? Ang ginawa ko, in the name of Jesus, I command you to stop. Tumigil. Kasi kung halimbawa, kung sa Diyos yung speaking in tongues na ginagawa niya sa harap ko, hindi titigil yon. Kaya pagkatapos namin mag-deliverance, sabi ko, sister, huwag nyo nang gagamitin yung ganyang tongues ninyo. Kasi yung tongues ninyo, hindi po sa Diyos. I'm not saying that all tongues are from the devil, ha? May mga legit at merong hindi legit. Kaya nga, kailangan maging maingat tayo dyan. Pero yung nangyari po dito sa Acts chapter 2, of course, that's the first manifestation of the Holy Spirit through speaking in tongues. So, nangyari ngayon, yung mga taong naroon na mga miron, nagulat. Sabi, mga lasing to, mga lasing. Ang sabi ni Peter, hindi kami lasing. 9:00 pa lang ng umaga. Sabihin, walang umiinom na Hudyo, walang naglalasing na Jew o Israelite ng ganung oras. Kaya sabi niya, it's only 9 a.m. in the morning. So hindi mo pwedeng sabihin lasing. Ang sabi ni Peter, this is the Holy Spirit. So nag-preach na ngayon si Peter. So nung nag-preach si Peter, ang dami niyang preach doon sa Acts chapter 2, basahin niyo na lang pag-uwi ninyo. So ang sabi ng mga tao, anong gagawin namin ngayon? Okay? So ano yung one of the major points, number 1, the intellectual reception of who Jesus is to us. Yun yung preaching ni Peter. Ang matalino pagtanggap kung sino si Jesus. So ang sabi dito ni Peter, therefore, let all Israel be assured of this. God has made this Jesus, whom you crucified, Lord and Christ. Yun ang sabi ni Peter. Makinig kayo. Ang sabi ni Peter doon sa mga hentil, sa mga hindi mga miron, makinig kayo. Itong si Jesus na inyong ipinako ay ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo.
So ano ba yung Lord na ginamit ni Peter dito? The Greek word is Kyrios. Alam niyo yung Kyrios, the same title used for God. So ang sabi sa Roma 14, talatang 9, ito ang dahilan kung bakit namatay at muling nabuhay si Kristo para maging Panginoon siya ng mga buhay at mga patay. So sinasabi ni Peter sa preaching niya doon sa mga tao, si Kristo na ipinako ninyo, siya ang Panginoon. He is the Lord. He is God. Kaya yung mga tao natigilan. Ano? Ang pinako namin sa krus, Diyos. Tingnan po ninyo dito sa Hebreo 1, 8 hanggang 12. Halimbawa, meron kayong mga kakilala na hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Napakatindi po nitong verse na ito. Ang sabi ito sa Hebreo 1, 8 hanggang 12, basahin po na malilinaw ang mata. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman at ang paghahari mo'y makatwiran. At sinabi pa niya sa kanyang anak, referring to Jesus Christ, sa simula, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Tingnan po ninyo, napakalinaw po nito. Ito po yung verse na iniiwasan ng mga iglesia ni Kristo at mga Jehovah's Witness. Because they don't believe that Jesus Christ is God. Pag ipinakita nyo ito, sasabihin niya, change topic tayo. Naunawaan po ninyo. Napakalinaw dito eh. Tinawag ng Diyos Ama si Jesus, O Diyos. At sinabi pa rito, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng mundo at kalangitan. Meron bang taong lumikha na, yung isang tao kayang lumikha ng kalangitan at ng mundo? Common sense naman. O sinasabi ni Peter sa mga tao, yung ipinako ninyo, Diyos yun! Na nagkatawang tao. At ito pa, Jesus is the Christ. Ang sabi niya, yun yung Messiah. Ang sabi, yun yung ipinangako, inihula sa Isaiah 9 hanggang 6. Basahin po natin. Ipapanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa amin. Tatawagin siyang kahangahangan tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at prinsipe ng kapayapaan. This was the prophecy 700 years ago before the writing of the New Testament. Yung prophecy ni Isaiah 700 years ago, yung pagitan po nung naisulat yung New Testament at nung sinabi ito ni Isaiah, natupad. Kaya ang sabi ni Peter, ito yung ipinapangako na propesiyas ni Isaias. Tingnan po ninyo. Ito yung batang lalaki na ipapanganak. Ang sabi diyan, kahangahangan tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan. So you tell me, ito rin yung iniiwasan ng mga iglesia ni Kristo na verse. Hindi nila matanggap tong verse na to. Naunawaan po ninyo. Okay? So according to Encyclopedia Britannica, yung iba kasi hindi naniniwala na ipinanganak si Jesus Christ. Ang sabi nila, there's no such thing as historical Jesus. But according to Encyclopedia Britannica, 20,000 words were devoted to Christ. This is more words than devoted to Aristotle, Alexander, Julius Caesar, Buddha, Confucius, Muhammad, or Napoleon Bonaparte. It states, these independent accounts prove that in ancient times, even the opponents of Christianity never doubted the historicity of Jesus, which was disputed for the first time and on inadequate grounds by several authors at the end of the 18th and during the 19th and at the beginning of the 20th centuries. So, Encyclopedia Britannica na ang nagsasabi na merong human figure na nagngangalang Jesus na nabuhay sa history. Second major point, the radical response to who Jesus is. Ang radical na tugon sa kung sino si Jesus. O na-realize na ng mga Miron, ng mga Hentil na nandun sa upper room na nakiusyoso na bakit nagkakagulo sa taas? Ang daming umakit sa taas. So nag-preach si Peter, na-realize nila na yung ipinako doon sa krus ay Diyos at Mesiyas. So anong tugon nila ngayon? Ang sabi po dito, sa verse 37, basahin po natin hanggang 39, when the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, brothers, what shall we do? Anong gagawin namin? Peter replied, repent
and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Okay? The promise is for you and your children and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. Verses 40 to 41, with many other words, he warned them and he pleaded with them, save yourselves from this corrupt generation. Verse 41, basahin po natin. Those who accepted this message were baptized, and about 3,000 were added their number that day. So tingnan po ninyo, ito yung tugon naman nila ngayon. Hindi lang to basta tugon, radical na tugon. Sabi, natatakot na sila ngayon eh. Hindi ba? Parang, nako, yung ipinako natin sa cross, yung sinigaw natin na crucify Him, yung pala ang Diyos, yung pala ang Mesiyas. Eh di siyempre, takot na ngayon yung mga tao. Anong gagawin namin ngayon? Itong sabi ni Peter, repent and be baptized. Magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo. At magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus para patawarin kayo at tanggapin ninyo ang regalo ng banal na Espiritu. So, mga kapatid, napakahalaga po ng salitang repentance. Repentance means a change of life. Alam po ninyo, in the early 40s, meron pong 1940s, ang pinaka-notorious na gangster, mobster, si Mickey Cohen. Pwede nyo i-google yan. Ilang beses nang naipelikula yung pangalan niya, yung character ni Mickey Cohen. Ito, si Mickey Cohen, naging kaibigan niya si Billy Graham. Billy Graham, the most famous evangelist of all time. Naging magkaibigan sila. Pero, uma-attend dito si Mickey Cohen sa mga evangelistic crusades ni Billy Graham. Until one time, sabi ni Billy Graham, Mickey, kailan ka ba magbabago? Kailan mo ba iiwanan niyang buhay ng isang gangster? Ang sabi ni Mickey Cohen, kailangan ba yon? Sabi ni Billy Graham, kailangan yon. Ang sabi ni Mickey Cohen, ganun ba? Hindi ba mayroong mga Christian athletes? Mayroong mga Christian businessmen? Bakit hindi pwedeng Christian gangster? Ang sabi ni Billy Graham, hindi pwede yon. Kailangan iwanan mo niyang buhay ng makasalanan. Naunawaan po ninyo? So, repent, believe, and be baptized. Yung repentance po, mga kapatid, ang Greek word niyan ay metanoia. Meta means change, noia is mind. So therefore, when you say, I repent, I change my mind. In the olden times, ginagamit po yung salitang repentance kapag naliligaw. Halimbawa, naliligaw ka, pupunta ka halimbawa ng SM Mall of Asia. Andun ka na. Andun ka na pala, bandang may kawaya. Sabi, saan ba dito ang Mall of Asia? Nasa Marilao ka na. Sabihin nung kausap, ay, naliligaw po kayo, magsisi po kayo, at gusto mo kayo dumaan. Ibig sabihin, you change your direction. Kasi yung repentance, change of direction, noong unang panahon. Naunawaan natin. So, sa panahon ngayon, pag sinabi mong repent, taking the word, the meaning of metanoia, change of mind, magbago ka ng isip. Naunawaan po natin. That is why, mga kapatid, yung pong, sabi sa John chapter 8, 31 to 32, ang sabi doon, if you continue in my word, in my teachings, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. John 8, 31 to 32, you will know the truth and the truth will set you free. That is the meaning of repentance. Nalaman mo yung katotohanan, di baguhin mo, mali yung ugali mo. Nabasa mo sa Bible, mali pala yung pornography, mali pala yung pangangalunya, mali pala yung mga pagmumura, mali pala yung pagsisinungaling, mali pala yung pagnanakaw, mali pala yung pagpatay, mali pala yung walang paggalang sa magulang. Nabasa mo yung 10 Commandments. Di magbago ka ng isip, that is repentance. Naunawaan po natin. Okay? So, there are 3 aspects of repentance. Number 1 is intellectual. Ibig sabihin, it is when you realize that your former opinion or thinking is wrong, especially in your attitude towards God and the Bible, and your wrong lifestyle regarding sinful practices. Naunawaan mong mali di baguhin mo, na-realize mong mali Pangalawa, emotional.
It is when you feel convicted and hurt inside your being that you know that you have done wrong that leads you to feel bad and cry because of your wrongdoing. So, ibig sabihin, narasan mong mali, nalaman mong mali, di masasaktan ka ngayon, iiyak ka ngayon. Naunawaan po ninyo. Hindi yung, ay, mali pala. Mali ayos mali. Hindi ganon. Nalaman mong mali di umiyak ka, mali Hindi yung, kaya ka nagsisisi kasi nahuli ka. Hindi yung, ay, di wala mo makakahuli sa akin. Nako, nakaka-10,000 na ako ng kupit sa tatay ko. Galing ko. Nung nahuli ka ngayon, pinaluhod ka sa munggo. At may 2 flower pot sa magkabila. Ano? Di, iyak ka ngayon. Patawarin niyo na po ako. Okay, emotional, nasaktan ka dahil mali umiyak ka. Pangatlo, volitional. Medyo malalim pong itong term na to. Pag sinabi nating volitional, it is your will, pagpapasya. So, ibig sabihin, now that you have realized your wrongs, you are decided that you will correct it. You are decided that you will correct it. Ibig sabihin, nalaman mong mali, di baguhin mo na nga, intellectual, emotional, volitional. Kagaya po na nangyari kay Zacchaeus. Di ba kay Zacchaeus, lesson number 2, consolidation. Nalaman ni Zacchaeus na yung pagkakamali niya, ang sabi niya, kalahati ng aking kayamanan, ibibigay ko sa mga mahirap at lahat ng nadenggoy ko, lahat ng ninakawan ko, lahat ng ginawa ko ng mali, 4 na doble ibabalik ko sa kanila. Ano ibig sabihin nun? Hindi baling maghirap ako. Basta mapatunayan ko lang sa iyo, Panginoon, na ako'y nagsisisi. That is repentance. Woman of the well, 5 ang naging asawa, yung pang-6 kabit. Nung na-meet niya si Jesus, John chapter 4, woman at the well, nagbago tong asawang to, yung babae. Si Mary Magdalene, isang prostitute, nung nakilala si Jesus, nagpatuloy ba sa pagiging prostitute? Hindi. Naging disciple siya ni Jesus. Ang sabi sa Luke chapter 8 verse 2, 7 demonyo ang lumabas kay Mary Magdalene. Naunawaan po natin, Paul the Apostle, pinagpapapatay niya yung mga followers ni Jesus. Nung na-meet niya si Jesus sa road of Damascus, na-realize niya si Jesus pala yung pinapersecute niya. Nagbago si Paul. Number 1 persecutor ni Jesus, ng mga Christians, naging number 1 defender of Jesus. Nabago yung pag-iisip. Si British detective Grant Smith, noong 1969, may tinaniman siya ng droga doon sa Scotland. Nakulong. Kaya niya ginawa yung para ma-promote siya. Pero, itong nangyari. Naging elder siya ng church. Naging elder ng church. Ang ginawa niya, dahil naging elder siya ng church, inamin niya yung kanyang kasalanan na tinaniman niya ng droga yung 3 nakulong para siya ma-promote. So, dahil inamin niya yon, napalaya yung tinaniman niya ng droga at siya ay nakulong ng 3 taon. Nung tinanong siya, bakit niya nagawa yun, gamit niya nito, I want to be totally committed to Christ. I feel I cannot do that until I have come to terms with my fellow men. Okay? Nung naging elder sa church, sabi niya, hindi kaya ng konsensya ko na hindi ako magpakatino. Inamin niya yung kasalanan niya, 3 taon, nakulong siya. That is what you call repentance. Ang sabi ni Peter, balikan natin, repent, believe, and be baptized. Ano ba yung belief? Belief is another term for faith. Faith is putting your entire being in the hands of God. It is full trust in the Lord Jesus alone to save you from hell. Ang pananampalataya, ito'y pagtitiwala ng buong buo sa Diyos, kay Jesus. It is full trust in the Lord Jesus Christ to save you from hell. Remember this, there is no other way to go to heaven except in the way of Jesus Christ. Maliwanag, John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. So, ibig sabihin, walang ibang daan. Faith is putting your entire life, entire trust in the hands of the Lord Jesus Christ. Kagaya ng pag-upo nyo na yan. Hindi, sino nakaupo ng kalahating puwet lang? Meron ba? Meron? Wala, di ba?
Full weight Bakit? Nagtitiwala ka dyan sa upuan na hindi ka babagsak. Tama ba? Wala sa inyo nakaupo. Baka bumagsak ako, kalahati lang iupo ko. Walang ganon. Kasi that is faith in the chair. Now, faith in the Lord, you put your full weight on the Lord Jesus Christ. Naunawaan natin, mga kapatid. Okay? Now, there are two dimensions of faith. Number one is declaration of faith. Yung declaration of faith, alang sabi dito sa Roma 10, 9 hanggang 10, pakinggan po ninyo. Ang sabi doon, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay tinuturing na matuwid ng Diyos, nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Ano ibig sabihin ng Roma 10, 9 hanggang 10? Sa pamamagitan ng bibig, we confess that Jesus Christ is Lord. Sa pamamagitan ng puso, we believe that Jesus Christ is Lord, God and Savior, resurrected from the dead. Naunawaan po ninyo, that is faith. Okay? Now, ano naman ang sabi dun sa Santiago 2, 17-18, kasi yun yung demonstration of faith. Declaration, pagsasabi. Demonstration, pagpapakita. Ang sabi sa Santiago 2, 17 hanggang 18, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Pakinggan po ninyo. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paano maaaring magkaroon ng pananampalataya ng walang gawa. At ipapakita ko naman sa iyo aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. So ano po ibig sabihin nito? Your faith must be demonstrated. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng sabihin na, I believe in Jesus Christ as my Lord, God, and Savior, pero wala namang patunay. Naunawaan po ninyo, walang pruweba. Naunawaan po ninyo, hindi, sabihin, anak ka nga ng Diyos, sinasabi mo, Christian ako. Pero ikaw yung pinakamaraming may kagalit sa loob ng classroom. Ikaw yung pinakamaraming kagalit ng mga kapitbahay. Ikaw yung isinusukan ng mga asosasyon. Hindi mo pwedeng sabihin na, ako Christian ako Ang mahalaga, Christian ako. Ang mahalaga, naniniwala ako na si Jesus, aking Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng aking buhay, at pag namatay ako, sa langit ako pupunta. Yun ang mahalaga. Wala akong pakialam sa inyo. Ganun ba yun? Hindi. Patunayan mo. Naunawaan po natin. No? Now, ang sabi ni Peter, repent, believe, and be baptized. Ano naman yung baptism? Baptism, ang sabi dito, sa Mateo 28, 19 hanggang 20, humayo kayo, gawin ninyong alagad ko, mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Utos pala ito. Ang baptism, the Greek word is baptoe. Ibig sabihin, to dip in or under. Sabi talagang ilubog pala. Hindi wisikan. Ilubog. That is the meaning of baptism. Baptoe, to dip in or under. Ilubog. Ipailalim. So, ang utos ng Panginoon, napakalinaw po, humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yun ang sabi doon Utos pala to Hindi ito request. Alam niyo ba ang kaibahan ng command sa request? Pag request, pwede ba? Hindi sinabi ni Jesus na kung gusto nila, bautismohan niyo sila. Kung ayaw, wag. Hindi ganon. Utos to, bautismohan ninyo, whether they like it or not. Kasi, yung baptism, simbolo ito ng pagiging anak ng Diyos Ano ba ang importance ng baptism? Number one, baptism is a symbol of true repentance. Ang sabi ni Peter, repent and be baptized. Ibig sabihin pala, yung repentance kaakibat ng baptism. So, baptism is a symbol of true repentance. So, therefore, listen to this. If you are not baptized in water, that means you have not yet truly repented of your sins. Ganun kabigat yun.
Pangalawa, baptism is for everyone. Ibig sabihin, para sa lahat. Hindi lang to for special people na mabait, matalino, magaganda, mahuhusay. Hindi. Ito'y lalo't higit para sa mga makasalanan na gustong magsisi at magbago ng buhay. It is for everyone. Pangatlo, baptism is in the name of Jesus Christ. Hindi ka kayo binabautismo sa pangalan ni Jose. Hindi. Sa pangalan ni Jesus. Naunawaan po natin. Pangapat, baptism will make you receive the gift of the Holy Spirit. When you are baptized, nagkakaroon ngayon ng selyo, sineselyohan ngayon ng langit, ng lupa, na ikaw ay anak ng Diyos. Tinatatakan ka ng banal na Espiritu. Efeso 1, talatang 13, you are sealed with the Holy Spirit. Naunawaan po natin. Kaya kung halimbawa, you are not baptized in water, asan yung selyo ng Holy Spirit? And not only that, if you are baptized in water, that is the time that the Holy Spirit will start moving and filling your life. Kaya yung iba hindi maranasan ng power ng Holy Spirit kasi hindi baptized. Now, third major point, the practical resolutions to what Jesus did. Ang mga practical na resolusyon na ginawa ni Jesus. Ang sabi din sa verses 42 to 47, basahin po natin, they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of the bread and to prayer. Everyone was filled with awe, and many wonders and miraculous signs were done by the apostles. All the believers were together and had everything in common. Selling their possessions and goods, they gave to anyone as he had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. 47, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. So ano yung makita po natin? Ito na ngayon yung nangyari. Ito na yung response ng mga tao. Doon sa, after ng baptism, binautismohan, 3,000 yung binautismohan, ito na ngayon ang sumunod. Yung 4D of the true church. Devotion to the Word. Okay? So, nagkaroon sila ng matinding pagnanasa, pag-aaral ng salita ng Diyos. They were devoted to the Word. Alam niyo ba kung gaano katagal basahin ng isang chapter sa Bible? 5 minutes. Tanong, Do you spend at least 5 minutes every day in reading the Bible? One chapter. Pangalawa, dedication to the fellowship. They were dedicated to join the fellowship. Ano yung fellowship? Pagsasama-sama. Excited sila to fellowship with one another. Excited na mag-join ng mga activities sa church. Excited na magkaroon ng mga Bible study, prayer meeting. Excited. Pangatlo, they were determined to help the needy. Tinutulungan ng mga nangangailangan. Lahat na nangangailangan, tinutulungan. Walang naghihirap sa kanila. Tinutulungan nila ang lahat na nangangailangan. Pang-apat, daily commitment to serve the Lord. Daily! Ang sabi dan, every day, they went to the temple courts. Alam nyo, meron sabi nung isang Bible preacher, si Chuck Swindoll. Sikat po yun. Ang sabi ni Chuck Swindoll, nung unang panahon, ang problema ng mga pastor, ng mga ministro, ng mga apostol, paano pauwiin ang mga Kristiyano? Kasi araw-araw nasa templo, araw-araw nagba-Bible study. Ang problema nila, paano pauwiin? Kasi araw-araw nga eh. Ngayon, ang problema ng mga pastor, paano papuntahin sa church? What kind of commitment do you have for the Lord? Alam nyo, if only 50% of Christians in our church will have that kind of commitment, our church will grow to 10,000 disciples in 3 years. Kung meron lang 50% dito sa ating church na ganun yung commitment, handang mamatay para sa Panginoon, I'm telling you, 3 years from now, we will have 10,000 disciples here. There was great spiritual fire and excitement among the believers that were observed and heard all around. Doon sa binabasa natin. Meron karoon ng spiritual fire that spread all around, that led to a massive church growth. Can you imagine? Nagkaroon sila 30,000 disciples in just 1 year. Okay, according to Bible scholars, in the book of Acts, in just 1 year, 30,000 disciples. Why? Because they were all willing to die for their faith in the Lord Jesus Christ. Ganun katindi po yung nangyari dito.
So mga kapatid, ang sabi dito sa Sekaraya, ang sabi po dito, this is what the Lord Almighty says, in those days, 10 men from all languages and nations will take firm hold of one Jew by the hem of his robe and say, let us go with you, because we have heard that God is with you. Mga kapatid, yan ang pangarap ko dito sa church. Ang pangarap ko, masabi ng mga tao, isama mo naman kami sa church nyo, kasi nabalitaan namin, andyan ang Panginoon, nabalitaan namin, buhay na buhay ang Diyos sa simbahan ninyo, isama mo naman ako. Alam nyo, this is one of my greatest dreams in life. Yung mga alas 9 pa lang, nakapila na ang mga tao na dumulad sa burger machine, nakapila na, gustong pumasok dito. That is my desire. That is my prayer. Why? Dahil nabalitaan nila, God is alive in our church. What must we do now? Anong dapat natin gawin? Una, come to Jesus. Lumapit ka sa Panginoon. Lumapit ka sa Lord. Pangalawa, humble yourself before God. Magpakababa ka sa harap ng Panginoon. Huwag kang magmayabang. You need the Lord Jesus Christ in your life. Humble yourself before God. Pangatlo, undergo water baptism as a sign of true repentance. Magpabautismo ka. Kasi ang tunay na pagsisisi, ito ay nagdudulot ng pagtungo sa water baptism as a sign of true repentance. Pang-apat, receive the Holy Spirit through repentance and baptism. Tanggapin mo ang banal na Espiritu. Manalangin ka, Lord, puspusin niyo po ako ng banal na Espiritu ninyo. Ayoko po maging talunan sa buhay Kristiyano. I want to be victorious in my Christian life. Holy Spirit, fill me. Next, commit your life to serve God. Mga kapatid, marami sa atin, magagaling tayo sa business, magagaling mag-aral, magagaling sa pagtatrabaho, magagaling lahat, talagang magagaling, mga awardee. Pagka every year may mga award sa kumpanya, every year may award sa school, lagi kang awardee. Ang tanong, yan bang talino at husay mo ginagamit mo sa church? Yan bang galing mo at ginagamit mo sa paglilingkod sa Diyos? Nakakahiya naman. Binigyan ka ng talino, ng husay ng Panginoon, ginagamit mo sa maraming bagay, pero sa church hindi mo magamit. Di ba nakakahiya? Pagharap mo sa Diyos, tatanungin ka, ba't hindi mo ginamit yung binigay kong talento sa iyo para tulungan yung pastor mo? Ano yung sasagot mo? Commit your life to serve the Lord. And panghuli, hope to live a new life in Christ. Umasa ka na merong bagong buhay kay Kristo. Pwedeng mabago ang buhay ng isang tao kung siya ay lubos na magsusuko kay Kristo. Alam po ninyo, last year, nagkaroon po ng massive baptism sa Southern California. Can you imagine? More than 4,000 people got baptized in California Beach in, May 28. May 28, 2022. 300 churches ang nagsama-sama. Binautismuhan nila. Ito pong more than 4,000 na ito. Wow! Sana mangyari yan sa atin. Nais kong balikan yung sinabi ni Peter in my closing. Ang sabi ni Peter, Gawa 2:38, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yan ang sigaw ni Pedro. Yan ang sigaw ni Pedro kahit sa oras na ito. Yan ang sigaw ng Panginoon sa ating lahat. Pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus upang kayo patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng banal na Espiritu. Manalangin po tayo.